may kinukuha siyang babae para buuin, tapos ilalabas yung album na I think karamihan ng mga kanta kay Madonna. Tapos pinapatagalog sa akin lahat. Lahat kasi nakilala nga ako sa ganun. Sa Alpha. Oo. Nung gumawa ka sa Alpha, hindi ikaw ang kakanta. Kataon lang yung grupo. Nung nirecord na namin na sila na mismo, hindi makuha-kuha. Hindi napurnada. Nung napurnada yun, sabi ko, ano kaya gagawin ko? Naisip ko, alam ko na. Sabi ko, yung mga dati kong nagawang kanta, ilabas ko. Nirecord ko sa cellphone, may cellphone na dati. Record ko, tapos pinasa ko ngayon sa arranger. Ginawa ng arranger. Nung nirecord ko siya, kahit hindi pa siya master, kung binato ko sa radio, then tinutog ng radio. Nagulat ako nito. Sabi ng tropa ko, Tol, tumutugtog ka na mo. Talaga, Hindi nga, tumutugtog. Alam mo kasi pag magandang kanta, wala silang pakialam eh. May ingay. Pero sa isip-isip ko, hindi pa naman master yun. Ayun. Kasi nakita na kasi na maganda. Yun nga, kaya laki pasasalamat ko rin, Love Radio. Tapos, nung na-play na yun, hindi kasi kilala ka sa Love Radio. Kilala ka rin ng Love Radio, kaya matiwala siguro. Tapos yun yung Alpha naman, tinawagan ako. Yung Big Boss, pag tumawag yun, hello, kumpadre. Kumpadre ko, tol, kumpadre. Si Boss Bad. Hello, kumpadre. Ay, boss, kumusta? Balik na niya. Pwede ka ma-meeting bukas. Wala kang alam na yun. Wala pa. Pagdating ko sa meeting kinabukasan, sabi niya, yung tumutugtog mo na chika lang yun, ikaw ba kumanta nun? Eko, opo. Ilan pa yung kanta mo? Eko, meron po ako siguro mga 6, 7. Eko, gano'n. Sabi niya, sige, i-record mo lahat yan. Sabi niya sa akin. Eko, yung iba po kasi mga adaptation, may mga kantang yung chorus mula sa yung foreign song. Hindi, wala problema yan. Ako bahala. Sabi niya. Ganun. Bilib ako sa Big Boss ng Alpha eh. Walang pakialam. Ngayon, pag uwi ko ng bahay, tumaya ako ng loto. Tumaya ako ng loto. Gusto mo manalo Siyempre nangangarap ng mga chamba eh. Yung motor, hindi lang composer eh. May tumutugtog. Tumutugtog yung right now ni Icon. I wanna wake up right now. Narinig ko, ang ganda nito Sabi ko, okay ito Yun nasisip ko. Sabi ko, maganda to. Kasi narinig ko yung na eh. Sabi ko, ang unang naisip ko parang, gusto ko ng banana. Yun nasisip ko. Gusto ko. Kaya sabi ko, bakit ako may gusto? Mas maganda siguro kung ako nagtitinda. Kaya binaliktad ko yun. Karoon ka ng idea. Kaya kung ayaw mo, kumbaga ako na sige, i-try mo ang aking banana. Grabe, sumikat ka, no? Banana. Kaya sa mga hindi nakakalat sa radio, una kong nailabas sa radio, ang chika lang yun, kaysa banana. Nagkataon lang, kasagsagan ng chika lang yun, nilabas ko rin yung banana. Tapos nung time na naglaylo naman niya, bumaba na yung banana. Chika na ba ng wakyat? Wakyat naman chika lang yan. Kasi maganda naman talaga siya di ba? Actually, yung chika lang yun, kumbaga, dinagdagan ko lang yung lyrics noon. Meron pa, yung turuan mo ko nun. Ano na yun, after 2 years. Bago na, after 2 years. Hindi, di ba, nag-trending ngayon sa TikTok? Oo, lakas nun yung kami ni Jorap ang nagsulat nun. Actually, kami ni Jorap, pero yung nag-text sa amin, technician, nag-text sa amin ng boses, si El Sabor. Kasi nung time na yon, tinawagan ako ng Ivory para gawin, gayahin. Actually, parang ang peg niya is, teach me how to doggy. Parang ganong tunog. Para kay Enrique Hill. Kaya lang, nagre-record kami, wala kami maisip. Nung wala kami maisip, ginawa na lang namin yung turuan. Kaya yun. Doon siya. Kaya hindi ko namin turuan, wala kami pakialam doon sa demo eh. Wala tayong maisip eh. Yun talaga yun. Wala, totoo yun. Wala kami maisip. Tapos yun na. Yun mo niya, turuan mo ko niya. Tapos di ba nag-trending ngayon? Ang totoo ko ito, 2012 pa namin nilabas. Tagal na. 2012 pa. Ano na ngayon? 23? Ilang taon na? 11 years? 11. Di ba? Kaya ako naniniwala ko na ang kanta talaga ay walang kamatayan. Timeless. Kasi hindi mo alam kung kailan siya pupunta. Kasi nakita ko, million views sa TikTok. Yung nagsasayaw ng turuan mo ako. Turuan mo ako. Basta mga hindi po nakakaalam,
Kami, ni Jorap. Blank Tip to at saka si Jorap ang kumanta Yes. noon. Tsaka si El Sabor. Si El Sabor kasi, siya yung sumigaw na ano. Yun lang talaga line niya. Diba? May pare ko eh. Ano? Yun lang talaga line niya. Tapos ako yung nag-edit noon. Ako yung nag-loop noon. Ako yung nag-edit noon. Ako yung nag-buster. Ako na lahat. Sa bahay lang yung ginawa. Ang ginamit namin mic, yung mic na maliit. Oo, totoo. Kasi nga, pang demo lang talaga. Hindi namin in-expect na sisikat yun. Parang maliit lang. Yung nabibigay kong mic ko na. Yun lang. Yung parang ginagamit sa Senado. Oo, gano'n siya. Oo. Eh, dinire-record namin. Inedit ko yun. Sabi ko, ano kaya gawin ko mabait tong kanta? Kaya may opo yun. Diba? Turuan mo ako niyan. Turuan mo ako niyan. Opo. Di ba? May malit na boses. Opo. Tapos yung pag third verse, ay pare ko eh. Boses ko yun eh. Ginawa ko tip mo. Kasi inulit ko lang yung lyrics eh. Para lang hindi nakakasawa. Pero pumutok eh, no? Oo. Grabe. Sabi ko nga, ito yung kanta mabait. Kasi di ba yung mga ibang kanta ko, Pilyo, Pechay, Banana, di ba? Yung mga, ano siya, yung makulit. Naglabas kayo ng Mabait naman. Okay, doon ka sa likod, doon ka sa likod. Opo! Opo. Ay, opo. Mabait eh, no? Sa mga kakimpay po, tignan nyo sa TikTok at saka sa YouTube, napakaraming gumagamit yung turuan mo. Oo. Yung nga, Million. trending nga, sabi sa akin, tinatag ako, uy, ginamit ko na yan. Nagtitrending. Ikaw talaga. Yun lang, di ba, brother? Sikat yung kanta nyo na turuan mo ako nun, pero kayo, hindi masyadong Hindi kasi, ano kasi, kami kasi ni Najora, ako na rin, kasama na rin ako. Nung mga time na lumabas yung mga kanta o kasi katanungan. hindi pa kasi panahon ng mga music video talaga. Oo, wala. At saka ang mahal pa ng music video. At saka Ang mahal. sa TV lang talaga ang Pinaka-way mo. ano natin. Pinaka-way mo na makita. At saka ang mahal pa. Ngayon kasi, cellphone, may video na. Madali ka na mag-video. Oo, tulad din, vlogging tayo ganyan. Pwede nang maliit na cellphone, malaking cellphone, o kaya cellphone Kaya, na diba, sumikat yung kanta nyo, tinutugtog sa radyo, hindi alam kung sino yung kumanta. Kaya sa hindi po nakakalam, Yes. boy. Ito po. Opo, at saka si Jora, okay? Kami dalawa yun. Marami silang pinasikat na kanta na hindi nyo alam na siya pala kumanta. Yung iba, Love Radio Ginger. Love Radio. Love Radio. Yan. Ang sarap mo, number one. Yan naman, kami tatlo ni El Sabor. Meron pa, yung sa Yes FM. Hayahay. Hayahay. Paminaw na, mga kapwa, Pero ito para yan, laging hayahay. Diba? Listen na, mga kapwa, Okay, alam na nila. para laging mayahay. Dahil dito, mga kapwa, dili, jud ka, magmahay. Hayahay, hayahay, hayahay. Lagi narinig ko sa radyo yan, sa Yes FM at saka sa Love Radio. Ano ngayon, tumutugtog hindi ka lang. Alam ko naman na kayo yung kumanta kasi yung boses pala, pag narinig Ang maganda nga daw sa amin tatlo, distinct yung boses ko. Madali kasi malaman yung boses ko. Sa yung dalawa kasi yung kagrupo ko, alas magkaparin ng boses. Alas magkatimbre sila. Ikaw, kilala. Pag ako, malayo yung boses ko. Matinis kasi boses ko. Si Jorap, malaki. Malaki. Para si El Sabor. Kaya pag nagko-chorus kami ng song, pag pinagsabay mo sila, hindi mo malalaman kung sino sa kanilang dalawa. Kasi pag pumasok ako, doon mo malalaman na dalawang boses na pala yung magkasama. Kasi iba talaga ang boses mo. Actually, hanggang ngayon nga, naisip ko, ang pangit talaga ng boses ko. Oo, totoo. Eh, pag nag-record ako, tapos ko na, hindi ko tapos sa pinapakinggan yung boses ko. Parang pili ko, pangit ang boses ko. Pero, wala naman ako magawa, yun ang boses ko. Ganun daw tayo kasi, ganun daw. Yung boses natin sarili, parang napapangitan tayo. Pero sa pandinig ng iba, maganda. Kasi hindi naman sisikat yung kanta kung pangit. Ibig sabihin, maganda. Diba? Thank you. Maganda. Papalubang-lubang. Hindi, maganda naman talaga yun. Ayun nga, yun naman naging simula. Tapos tuloy-tuloy na yung mga gawa ko. Marami kang jingle na ginawa sa mga radio station. Radio station, product, TV, yung lokomo ko yung TV5. Ngayon, buhay na naman ang TV5. So baka malay natin. Malay mo, kunin ko ulit sa TV5. Yung tulad nung Itbulaga, di ba meron silang jingle. Huwag kayong ganon. And 4 years ago, gumawa ko ng huwag ganon. Nauna na yung kanta na yun. Di ba? Pwede, baka marinig nila eh. Huwag kang ganon, huwag kang ganon, huwag ganon. Huwag kang ganon, huwag kang ganon, huwag ganon. Dapat nga yun yung nilalagay nila doon sa bago. Bago magsimula. Pero syempre, baka hindi pa nila narinig. At saka bago pa lang sila. Hindi natin alam. Sana nga I-shout out sa kila
Tito Sen, Tito Big Joey. Ay, oo, baka naman, ha. Yung ano yun, babala, huwag kayong ganun. May kanta po ako, ang title, huwag ganun. Sakto-sakto. Swak yun doon, hindi nyo na kailangan mag... Kasi tungkol sa judgment tayo, di ba? O ngayon, brother, ano naman yung mga pinagkakaabalahan mo ngayon? Ganun pa rin. Music pa rin ako. Actually, ang dami kong ginagawa na ngayon. Kasi, maliban sa tinututukan ko yung music, di ba? Mga jingle, yung Jim's Coffee Mix. Jim's Coffee Mix. May twin pack na. Malay mo, biglang magkaroon tayo ng hinihinom kape. Oo, baka naman. Na-shout out ka sa ano namin, napag-usapan ka, malay mo. Yung Team Queen pa, naghahanap ng sponsor. Yun pa rin, yung mga tao na nangailangan ng kanta. Kasi di ba, kahit sino sinusulatan ko. Minsan nga, kahit alam kong ako kaya kong kantahin, binibigay ko pa. Oh, speaking sinusulatan mo, si Manny Pacquiao, ikaw pala ang gumawa ng kanta niya, yung Kukong Bato, at saka yung isa, yung ano, lalaba ako. Lilito Kamo. Napag-usapan namin na ikaw pala ang nagbukas ng pinto kay Manny Pacquiao sa music industry, di ba? Kasi Nakalike siya, nakalike lang. Baga, nasa TV talaga siya. Nung nagkakilala pala kayo, nakilala ka noon niya. So sabi niya, nakilala ko si Blanty. Nagkasama kayo sa isang Pinoy, hindi ako nagkakamali, TV5 yun eh. Ang host si Joey De Leon, si Master Henry. Tsaka si Mr. Pooh. si Mr. Celebrity Pinoy Samurai? Pinoy Samurai. Oo, ganun. Based on doon kayo nakakilala. Yung Nakita ka. kininto nga niya na nagpapasalamat siya na kundi dahil sa hindi. Nag-guest ako, nakita ko siya. Bago pa yun, nagkasama kami sa mga show sa labas. Kasi kumakanta-kanta siya eh. Pero wala pa siyang kumakasingle. Puro lang siya yung para sa'yo. Yung ginagaya yung ang laban na to. Pacquiao. Di nung makita kami, si Manny Pacquiao kasi, ano yan eh, mabait na tao, pala bati ba? Uy, gano'n siya eh. Hindi siya yung palala. Uy, di nagkausap kami. Ngayon, sabi ko sa kanya, alam mo, may kanta akong ginawa eh. Pero hindi ko siya kayang kantahin. Hindi ko, kantahin mo. Yun na yun, Kukong Bato. Ang sikatan ng Pusong Bato. Ginawa ko ang Kukong Bato. Tapos, para sabi ko, maiwalay lang siya sa Pusong Bato, lagyan natin ng konting rap. Actually, rap ko doon napaka-iksi lang. Para lang. Siya talaga ang... Para lang magka-ano siya. Magkaroon lang ng ano. Tapos doon ko rin nakita na si Manny Pacquiao, marunong kumanta. Nasa tuno eh. Nasa taon. Tsaka mataas boses niya. Kasi yung key na ginawa namin, pambabae yun. Mataas boses niya. Mga ganun. Kaya nga, nagpapasalamat. Parang Siniraan. Parang heels. Oo. Parang Hindi na, ano siya kumanta. Ako naman, bago pa si Manny dumating, marami na ako tinulungan. Hindi, para sa akin kasi, hindi ako nagdadamot tumulong. Ako na lang kayo hindi mo tinulungan ah. Wala pa akong nagagawang kanta para sa'yo. Pero tutulungan kita. Sabay na ningil lang. Pero wala pa akong nagagawang kanta para sa'yo. Zero lang. Actually, ano rin, gusto ko rin maganda yung kagawa. Yung collaboration. Oo, kahit collaboration. Malay mo doon, kagawa tayo. Sumikat yung mga kanta nyo, yung kanta mo, sumikat. Talagang pumutok. Ang ano lang, sabi ko ka, di ba? ang ano lang, hindi kayo talaga na-expose sa TV. Ngayon po, dahil may mga, mga vlog na, sa Kwenpay, sa KG Reyes, KG ng Pinas. Ito na yung mga dahan-dahan na nakikita nyo na. Kailangan mag-ano yung tao na mag-isip, ay, ano pala, parang pag nakasalubong ka nila sa daan, lumalingki ka, or naglalakad ka sa ano, dahil sa tulong ng ganito, tsaka yun na yung pag-uusap natin, tama naman. Di ba? Ikaw pa lang kumanta. Magiging proud ka. Mas lalo kang magiging proud na pagmamalaki mo na ako yun. Kasi ang hirap ng ano na pinagmamalaki mo. Ako yung kumanta niya. Tapos, alam mo ba marami ng beses nangyari na darating ako sa event. Tapos may kapwa-artist. Ikaw, artist ka rin. Tapos artist din siya. Ganyan. Pero hindi ako kilala, di ba? Sila kilala. Ikaw. Parang alam mo yung mga iba. Task kilay. Kasi sino na to? Siyempre, nasa isang sulok lang ako. Tapos yun na. Pag-perform ko ng kanta ko, ikaw pala yun. Alam mo na. Kaya nga yun yung sinasabi ko. Kulang kayo sa exposure ng TV or buti nga ngayon may mga ganito ng... Idol, ikaw pala yun. Maano sila, ikaw pala yung idol ko lang. Nung nanda ka lang, dadaan ka lang namin. Marami ng beses. Kaya ngayon, gawin mo na. Mag-ano ka na. Hindi, ginagawa-gawa ko naman ngayon, dahan-dahan. Dahan-dahan ko na ginagawa. Ito na, nagbukas na. Kasi kung mapapansin mo, kahit paano, madalas na ako maglagay ng
Lalo sa TikTok, lagay ng mga mukha ko. Madalas kasi yung mga nilabas ng video, Lyrics lang. lyrics lang. Nilisip ko eh, dapat paway mukha ako. Ganun kasi nasa utak ko eh. Pero tama ka. Mali yung mindset mo. Dapat ma-recognize ng tao na ikaw yung kumanta. Kasi paano ka magiging proud sa kanta mo na hindi ka naman kilala? Yun nga. Di ba? Sasabihin, ako kumanta niya. Pero alam mo, Halimbawa tayo, pero alam mo maraming bagay ang nakakatulong kapag hindi ka kilala. Oo. Pwede kang sumakay ng ganito, pwede kang pumunta doon, pwede kang pumila sa pilahan ng pagkain. Nang hindi ka kilala. Pero advantage pa rin yung kilala. Kasi pag kilala ka, paunahin ka. si ano yun, paano yun na to? Di ba? Mas malaking advantage yung kilala. Wala yan. Kanina pa tayo. Di ba? Kaya di ba sabi ko nga, yung iba pa rin talaga yung iba, proud na proud ka sa kanta mo. Tapos magkatabi tayo, ano ba? Di tayo kakilala. Sabihin mo, marami talaga sa ikwento mo sa akin, ako kumanta yun. Ako tapos kininta mo, loko. O di ba? Kasi di kilala mo ha. Mali mo sa tulong ng ganitong vlog, di ba? Mali mo sa tulong ng Team Queen Pie, magbukas ng pinto na, ay, si ano pala. Napasok din ako sa ano. Napasok ka sa Batakyapo. Alam mo, mali kasi tanong na makapasok sa Batakyapo. Dapat lumabas. Anong lumabas ka doon? Kung makakapasok ka lang, hindi ka lalabas, wala nang mangyayari. Direct ko. Joke lang. Pero ako, pagdating naman sa mga acting, di ba nagkuha sa pagdating? Ayan, si Brother Blanty po, lumalabas dito sa TV. Oo. Hindi nga lang siya kilala na siya ang kumanta ng gano'n. Lumalabas dito sa TV. Gano'n sa Palatay. Sa iba pa, mga indie, di ba? Hindi extra siya sa pelikula. Siyempre hindi nga siya kilala si Blanty. Kasi mukha ako hindi pamilya. Hindi nga pamilya. Kaya akala mo siya, ano lang siya doon. Baka babalikan mo pa, tsaka mo pa nang malalaman na, siya pala yun. Kaya ito, malaking bagay ito na... Pero ako kasi, inisip ko minsan kasi, sobrang blessed ko na, sobrang mahal ako ng... Oo. Alam mo kung bakit? Pinahitsong ako ng isa, pinahitsong ako ng pangalawa, pinahitsong ako ng pangatlo, pinahitsong ako ng paulit-ulit. Kaya lang, hindi ka naman Ayun nila ako kilala. Kaya ngayon, alam nyo na. Isang bagay pa yun na hindi mo pa natumbok, yun na lang. Yun na lang. Yun, yung familiarity ng yung mukha mo na... Kasi yung hindi pa huli ang lahat eh. Lalo na ngayon, may TikTok, di ba? Oo, TikTok. Lumakas yung... Di ba isipin mo, TikTok sinasayaw lahat? Kung isipin mo lang kung kita yung mukha ko. Tsaka kami ni Jora, dyan sa Batangas. Shoutout kay Jora. Kaya malaking kapasalamat ng Team Queen Pie na pinuunlakan mo ang Team Queen Pie. Oo, di ba? Wala akong ganito. Na maikwento yung... na malaman ang kwento ng buhay yung sa likod ng mga sikat ng kanta. Alam mo naman, napakarami mong sinulatan na kanta. Oo, di ba? Artista. Alam mo ba, sa stand-up comedian pala, Ate Gay, Ata, DJ Onse, ano pa ba yung mga, Osa. Usa. Wala? Mga sikat dyan, mga sumali sa ano. Tapos, Bong Navarro, kami ni Jora. Ay de las Alas. Di ba? Ako na producer, ay ako pa writer. Isipin niyo yun, hindi lang siya performer, rapper. So, susulat din siya ng mga love song. Kay Ira. Sa mga ibang artist. Si DJ Ira. Di ba, ginawa namin dahil sa'yo. Kami naman ni ang nagsulat, ni J-Boy. Si J-Boy naman, isa rin sa mahusay na gitarista at writer. So, dati hindi pa kami nito magkakakilala. Naririnig ko na talaga yung mga kanta nito. Kaya alam mo kung bakit nagpakilala si nakilala ko. Taong Russia. Nasa bahay ko si Taong Russia. Kasi, tumira din ng how many sa akin. How many seconds sa bahay ko si Taong Russia. Hindi pa si Taong Russia. So, yun si Taong Russia. Tinawagan ka niya. Kami niya, magkaibigan na kami sa Facebook. Tinawagan ka niya. Tinawagan niya ako nagkausap tayo sa Facebook. Nasa recording mo ng time na tinatawagan niya. Sabi niya, bro, dito kami kasama ko si Blanco. Nasa bahay siya, nasa bahay ko. Nag-record ako noon eh. Tapos ginawa ko na siya ng single. Meron ka rin ba rin? Alam mo ba, alos na napapadikit sa akin, nagagawa ko ng single. Ako na lang pala wala. Ginawa ko ng single yan. Pangarap niya magkaroon ng single. Si Tom Russia. Ginawa ko ng single yan. Bago pa siya, nagawa ni Sir Ben, sa tono, nagawa na siya ni Blanco. Nauna sa
Hindi ko alam yun. Di ba? Sabi ko sa'yo, ako yung tipo, siya pala yun. Ano kasi Brother Blanque, naririnig ko na yung mga kanta nila dati. Tsaka nakita ko na yan sa cassette tape. Pero hindi kami Alam mo nakita. kung bakit Blanque pangalan ko? Sasabihin ko sa'yo. Kasi, ang barangay namin is Baliwasan Tabuk. Pangalan, Baliwasan Tabuk. Binti. Blanque. Tapos, nung nagsimula ako kasi dahil tape pa, hindi Sa ko cassette tape. Blanque. Blanque. Kasi ang Blanque, pwede mong palit-palitan ng laman. Very useful. Alam mo yun? Magagamit mo siya. Di ba? Kaya minsan naloko ako ng mga DJ o kaya mga host na dapat pinapalitan mo ng black CD o kaya black USB. Di ba? Para naman sa mga aspiring songwriter, composer na nagnanais na mga tutulong gumawa ng kanta. Baka may maipapayo ka sa kanila kung paano ang gumawa ng kanta, ano bang step by step. Bigyan natin sila ng konting idea sa mga gustong magsulat. Hilig gumawa ng kanta tapos di niya alam kung anong gagawin. Sa totoo lang, wala talagang the best na formula. Di ba? Pero, ang may papayo ko lang is, kung talagang gustong maging writer, matuto kang magbasa-basa ng mga in-idol mo, kung paano ba sila nagsimula. Kasi mula roon, makakapulot ka ng iba't ibang estilo nila na hindi naman magiging katulad nila. Kaya kasi, Kukuha ka lang ng idea. yes, mga idea. Gano'n. At saka, kung talagang gusto mo yung musika, ano ba? Concentrate ka. Kasi kung gusto mo lang siya ngayon, bukas hindi. Wala naman yan. Trip lang, hindi yung gusto trip lang. Actually, sabi nga nila, consistency. Consistent ka dapat sa ginagawa mo. Ba yung bang tuloy-tuloy, Bago mo siya ilabas o ipa-record, tinan mo yung mga pwedeng maging butas. ulit-ulitin mo muna. Basahin o pakinggan ng Yung kung may... yung tama ba o baka mas may magandang. Kasi di ba minsan may Tsaka sipag, tsaka naman talaga yung pinakakapital eh. Di Kapag ba- kinaga mo sa bagay, baka soon, masusungkit mo rin. di ba isang Tagumpay. yung isang salita, di ba brother, maraming ibig sabihin. Ah, Yung isang salita na ang daming pwede palang palit din. ipalit. Ano ba, isang parang pulutin mo o damputin mo, di ba? Di ba? Kumbaga mas bagay pala yung pulutin mo kaysa damputin mo. Pagpilian mo yung dalawa, di ba? Ano ba Hindi kaya kayo inaaral. Ano bang mas maganda pakinggan? Pero hindi namin sinasabi na ang estilo ko ay yung estilo. Hanggat nakikinig ka, inaaral mo, magkakaroon, tutubo sa sarili mo yung ikaw. Pero sa pamilya namin, wala nga musikero. Siguro nga, dahil kakatugtog, na brainwash na yung utak ko dun sa mga hip-hop na pinapatugtog ng kapatid ko. Kaya doon ka talaga sarap. Kaya sarap ako napunta. Which is wala naman sa pamilya namin. Ang maganda nga kasi sarap, isa sa pwede ko pag malaki talaga sarap. Pwede mo kasi sabihin talaga yung gusto mo. Kasi pag sa kanta, maiksi kasi siya. Limited yung love song. May limited yung, kasi sasabay mo sa tono, di ba? Ang rap, hindi mo siksik eh. Oo, kasi yung verse pa lang, ang dami mo nang masasabi. Hindi ka na sa love song na Kaya sabi nga nila, ang rap is more on storytelling. Kaya yan, mga kumpay, nagpapasalamat tayo kay Brother Blanque dahil pinagbigyan niya tayo na makausap siya, ma-interview at mailabas na maipakilala natin na siya pala yung sumulat ng mga sikat ng kanta ng mga araw. So, Brother Blanque. Ayun, una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Team Quen 5. Ayan, at saka syempre kay KD Reyes, aking kaibigan. Ayun, ako, basta, nagpapasalamat ako, syempre sa lahat ng sumuporta sa amin mula nung nagsimula kami. Ayun, ako naman, sobrang happy ko na sa mga musika ko. Siyempre mo, iba na sa video okay na. Di ba? Alam mo yun? Sa video okay, nasa TikTok. Nakakanta na yung iba sa video okay. Di ba? Yan, maraming salamat po mga Clean Pie. At eto na naman, ano na naman ito ng isang napakagandang kwento dahil sa kwento ng buhay ni Brother Blanque. Ako, pananawagan na rin ako. Meron akong YouTube account, nandun yung mga kanta ko. Brother, Blanque Official. Blanque Official. Ayun. Ilalagay natin sa ano yan. Yung TikTok ko, yun, ano naman, pwede na ako sa TikTok na yan. Blanque 501. Ayan po. Suportahan niyo rin po yung kanyang YouTube channel na Blanque Official. Puntahan niyo po. Katabi ko ngayon, napakapugi. Nababalik ka na.
Ayan, maraming salamat po. At siyempre, supportahan nyo rin po ang Team Queen Pie para tuloy-tuloy. Ito, marami na tayong mga kukumustahin ng mga, bukod sa mga barbero, gusto ko rin yung makilala pala ng gusto yung mga kasamahan natin sa industriya bilang isang composer, performer. So, nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa pagsuporta sa Team Queen Pie at siyempre sa KG ng Pilipinas Music para makita nyo rin po yung aking mga obra, ang aking mga gawang kanta. Supportahan. Itong itong pinag-usapan namin, i-share nyo po para mas marami tayong ma-inspired na mga songwriter, na mga baguhan, na mga gusto matutong. Ayan, basta ako, yung mga taga Zamboanga, ayan, shout out sa inyo. Sa lahat ng mga LGBTQ. Kasi di ba dami kong ginawa ng mga kumbaga sa akin kasi isang karangalan kasi kahit sino yung kumanta ng awitin ko, tawag dito, kasarian, hanggat tingin ko bagay sa kanya. Game. Kasi yun ang trabaho ng kompositor. Yung ikwento yung... Ang tumulong sa nangangarap. Ba? Kaya malaking bagay yung ang dami nitong natulungan ng mga artist. Tsaka ang iba, mga na-nominee pa sa award. Yung mga song na nominated. Tapos minsan nagka-award pa talaga sila. Ang masaya lang ako, minsan hindi ako nakakalimutan ng pasalamatan. Siyempre, pinapabanggit ka nila. Kasi ang totoo lang, ang kompositor, tawag dito, isa sa puso ng mga kompositor, yung naaalala sila. Mabanggit ka malang naaalala sila. Kasi masarap magsulat doon sa taong sinulatan mo dati. Kasi naaalala. Pero yung mga dating sinulatan mo tapos biglang hindi ka nang naalala, hindi naman sa ayaw mo ng sulatan. Kaya lang, inisip mo, baka mamaya sulatan ko ito, hindi din ako biglang Pero ako wala akong ganon. Kumbaga, hindi ko inisip yung, baka hindi ako banggitin. Okay lang sa akin yun. Kasi, hanggat kanta ko naman yung kinanta mo, batiin mo muna ko, hindi, wala naman, kanta ko pa rin yan eh. Pero nga, dahil dun sa sinabi mo, napakalaking bagay po dun sa composer na binabanggit ng isang artist, ng isang singer, yung kanyang composer na ipagmalaki man lang, ito pong kanta ko pong ito ay, ang sumulat po nito ay si ganito, si ganyan, kung sino man yung composer. Napakalaking bagay po dun sa composer. Para doon po ito sa mga singer na hindi marunong gumawa ng kanta. Singer lang talaga sila, interpreter lang sila. So, para po ito sa kanila. Sana naman, yung composer nyo, pag meron kayong mga achievement o natanggap na award o kaya pagkatapos nyo mag-perform, pwede nyo po silang sabihin na ito, sinulat ko ito na ganito. Actually, mayroon din talaga maging singer. Pero, mas masarap pa rin kapag lahat ng na-involve sa... Parang ako, di ba? Lahat ng na-involve sa pagpunlad mo, masalamatan. Kasi ano ba kung anong pinakalibre gawin sa mundo? Pasalamat. At saka, alam ba yan eh? Saka, di ba, napaka-exing salita lang, pero napakalaking value, may value kasi yun. Halaga. Laking halaga nun. Kaya yun po, maraming salamat po. Ano yun eh, mga 1.5 billion. Kaya tatapusin na po namin itong pag-uusap, aming pag-uustahan. Maraming salamat po.